magbasa ho kayo ng mga commentaries ng taong bayan. Lalo na sa mga taga-lungsod ng Maynila. Because I owe it to them. No? Galit na galit ang taong bayan sa ginawa ng mga anak ninyo. Whether na, hindi ko alam kung nakiusyoso lang sila doon. May napapanood ako sa inyo na bumili lang ng damit. Tapos, yung pala, o nahila ng barkada, o na-inspire sa panawagan ng isang influencer, pero yung influencer na yun, iniwan na yung anak nyo. Yung anak nyo nasa kulungan, yung anak ninyo, kustodiyan ng pulis, pero yung influencer, una pa nagtatago. Hanggang ngayon, hinahanap siya ng alagad ng batas dahil isa siya sa pinailan ng kaso. Alam mo, naalala ko nung araw, talagang sinabi ng teacher ko sa law school, mahirap mamuhay bilang isang baboy ramo sa gitna ng kagubatan. Ibig sabihin, wala kang kapanatagan. Ako'y magulang din. May mga anak din akong minor de edad. Sa panahon ng teknolohiya at kasalukuyan, sa dami ng access ng bata sa komunikasyon o visual presentation, napapanood, the tendency of our kids is to be persuaded by some people. Hindi mo naman masisi. Minsan aspiration sa kanila, minsan inspiration sa kanila. Talagang ganun ang bata eh. Lalo't minor de edad. Ang malungkot bilang isang magulang, kahit na gustuin mong bantayan 24 oras ang anak mo, pag napariwara, ikaw lang ang lumuluha. And I've been telling this many times because my mother told me this. Nanay ko nagturo sa akin ito. Alam niyo naman, kung ang tawag sa mga anak niyo geng-geng, ang tawag sa amin is squatter. Mas maganda lang pakinggan yung geng-geng. Pero ang tawag sa amin nung araw is squatter. Pero may binilin sa akin ng nanay ko. Ang sabi ng nanay ko, hindi ka makakapamili ng magulang at mga kaanak sa mundo. Pero pwede ka makapamili ng kaibigan. Sabihin, may mga magulang na maaaring iilan, pariwara sa kanilang anak. But generally, ang magulang, ipinagmamalasakit niya ang kanyang anak. Kahit na minsan naliligaw ng landas, ang unang umuunawa, magulang. In fact, nalulungkot ako dahil isa sa mga magulang ay umiiyak ngayon. Dala ng, as you heard yesterday, your city government delivered justice to the victim of stabbing. A 15-year-old boy was stabbed in the situation, and the suspect, buti na lamang, sumurrender at inarap ko naman sa taong bayan. At siya ay nananagot ngayon sa kanyang bagay na ginawa. Mahirap maging magulang. Wala nga yatang perfect rule how to be top-notcher parent. Wala namang perfecto talaga. Masakit. Kung umiiyak yung magulang sa biktima, umiiyak din yung mga anak ng suspect. Nawalan sila ng ama. Hindi na nila makakapiling. Yung nanay naman, umiiyak dahil nawalan siya ng anak na hindi na rin niya makakapiling.
So yan ang malungkot na sitwasyon. Bakit ba tayo nagkaganito lahat? Ito na may punot dulo eh. Bakit tayo nagkaganito lahat? Dala ng galit ng taong bayan sa ginawa ng mga politiko sa kaban ng bayan. In fact, if I may borrow the statement of the President Bongbong Marcos, ano sabi niya? Kung ako'y hindi presidente ngayon, kasama niyo rin ako sa kalsada. Ibig sabihin, galit din siya sa nangyari. Kung siya galit, lalo siguro ordinaryong tao. Sige. Ito random check. Taas ang kamay ng galit sa nangyayari sa ating bansa. See? Lahat tayo. Kasama ko. Kaya lamang, hindi natin pwede ilagay ang batas sa ating kamay. Wala tayong magagawa. May tumatakbo tayong gobyerno, may mga karapatan ng tao, at yun ay patuloy natin igagalang yan. Dito ang ating kasamahan. I think they've seen me since July 1 when I assume I tried to protect the rights of any suspect except those who surrender to be, makita yung mukha niya. Kasi sumurrender na siya eh. Ibig sabihin, inaako niya na yung krimen. Except for those suspected, we tried to show it and respect their human rights, not until proven by the court. No? At hanggat mari, kinukuha ko silang buhay. At hayaan ko ang husgado ang magdesisyon kung sino ang may sala o wala. That is a firm belief of mine. Hindi ako ang husgado. Ang trabaho ko to enforce, ipatupad ang kaayusan, kalinisan, pagkakapantay-pantay ng karapatan ng tao. Kung may karapatan tayong magreklamo, wala naman tayong karapatang manggulo at mamerwisyo ng kapwa natin tao at mamamayan. And what your children did, whether you accept it or not, whether you blame others or not, still, they are minors. It is our responsibility as parents. Malungkot. Buti na lang, masipag magpakain to sa anak nyo. Pinagluluto pa kayo ng pamalang. Unprecedented. Sa buong buhay ko sa gobyerno, ngayon lang ako nakahuli ng 200 tao in one sitting. And it takes time to process it diligently because ayoko talagang nag-aakusa ng walang sapat na ebidensya. Kasi mahirap. Alam mo, Ma'am Victoria, I think my teacher taught me very well when he said, di bali makapagpalaya na ako at magkamali ang gobyerno ng 99 na taong may kasalanan kaysa magkamali ako na mag-akusa sa isang taong walang kasalanan. Tama ba yun? Tinuro sa akin ng teacher ko yun. Ibig sabihin, maaaring pumalpak o maaaring magkamali ang pamahalaan, pero huwag tayo magkamali sa walang kasalanan. Yan ang, I think, mga prinsipyo sa pagpapatupad ng mga alituntunin at batas. Now, having said that, I know you have not, di pa kayo nakatulog ng maimbing, ano? Pare-pareho tayo. Ako, 48 hours, walang tulog, kakalinis ng ginulo ng mga anak ninyo. But I'm happy with my co-workers in the city of Manila. As you can see, generally, na linis na ulit lahat. Now, ayoko naman paggabihin dahil iba pa sa inyo, uwi pa sa ibang lugar. Mga taga Maynila, may taga Sampaloc, Tondo, Quiapo. Ayun. Mga puro halos taga Maynila. At mas marami ang hindi taga Maynila. Now,
Let me ask you straight. Do you think tama ang ginawa ng anak niyo? That's good enough for me. Because in curative policy making, or the most important thing in problem solving, no? One, acceptance of facts. Lalo na kung may pagkakamali. Kasi from there, then you correct. Yun ang tingin kong lagi. Hindi naman masamang umamin ng pagkakasala. Alam niyong mali. I think you already paid the price already of the stress and uncertainties in life. For the past 3 days na, 4 days na ngayon. Hindi, 4 days lang. Kasi pinabayaan nyo nung 1 day eh. 4 days lang kayo nag-alala. Kasi nung natanganan na ng lespo, alam nyo, if I were you also, if there is a place in your heart also, kawawa yung mga pulis ko. May nasaksa, muntik pang mamatay yun. Ginulpi. They have also rights. They have also kids. May anak din sila. May asawa din sila. They're just doing their job. They may not like or not like the orders, but they have to follow what. Yung katulad ko. Dapat akong gawin. Ano sinabi ko sa inyo? Walang iyakan, ha? Dahil yun talagang kailangan akong gawin. Kasi obligasyon ko yun sa mamamayan ng Maynila. Maliwanag ba tayo doon? Anong gusto niyong gawin natin sa anak niyo ngayon? Makasama niyo na? Gusto niyo na makasama? Itatali niyo sa poste ng bahay niyo. Sorry, Maria Victoria. Kasi yung tatay ko nung araw, tinali ako sa poste ng bahay ng nanay. Tinali ako sa poste. Kulit mo, ha? Kinadena ako para kulit ko kasi. Kids. Ito'y pagpasalamat nyo sa Diyos. Babasahin ko lang, opisyal. Kasi katulad na nabanggit ko kanina, ayaw kong papanghimasukan ang magiging desisyon ng husgado o judicial process. Ayaw ko talaga. Huling ko, gagawin ko yung trabaho ko, hayaan ko silang gawin nila ang trabaho nila. And I would like to inform all of you parents here. 47 lang ang nagki-claim sa 55. Ha? 48. 48. 48 na. Yes, sir. O di may 7 pa. Meron pa, sir, dito. Mukhang. Sana umabot sila. Kasi magkakasunduan pa tayo mamaya. Steady lang kayo sa Gedli. Basta ito, gusto ko lang malaman ninyo, and I wanted to put it on record. The Office of the City Prosecutor, September 24, said to the Station Commander, Manila Police District, DI, District Investigation Detective Management Division, Crime Investigation Section, General Assignment. Article 146, Illegal Assembly, Article 148, and Article 327 of the Revised Penal Code. It appears that all respondents in your complaint, name, are children in conflict with the law, or CICL.
they being minors, 16, 17 years old respectively. Hence, he, she, they should be proceeded against in accordance with the provision of Republic Act 9344, the Juvenile Justice and Welfare Act, as amended by RA 10630. This office, however, regrets, napakaswerte nyo, to inform you that it cannot, at the moment, accept and conduct complaint against the said CICL. As an inquest, considering that felony or offense, he, she, they may be properly charged with is punishable by not more than 6 years imprisonment. And so on and so on. Sa dulo na lang. Last paragraph. You are instead hereby advised to refer and bring the case of the said CICL to the Manila Department of Social Welfare for its appropriate action pursuant to revised implementing rules and regulations of RA 9344 as amended by RA 10630. Very truly yours, for the City Prosecutor, Roberto Morocco, A. Morocco B., Senior Assistant City Prosecutor, Officer Regions. Ano po ang ibig sabihin na? Mas maunawa natin. Ipinaubaya, ibinabalik sa amin ng cargo para sa mga anak ninyo. Now we have an option. Ang inyong direktor came up with the proposal. In this positive portion na lang ang babasahin ko. Totoo kaya ito? The parents of the said 55 CICLs temporarily sheltered at MBTC have ardently expressed their sincere desire for the return of their respective children's custody to their parental control and voiced their willingness to voluntarily abide, comply, and conform with the diversion contract pursuant to RA 9344 as amended by RA number 10630. They pledge. Totoo ba ito? Baka pasong-pasong pa lang kayo. They pledge and undertake to join and actively participate with their children in undergoing the necessary community service as part of rehabilitation and reintegration programs of the diversion process, more particularly with the ongoing cleanup drive of the City Government of Manila. The undersigned respectfully recommends favorable consideration and submit the matter to the discretion of His Honor the Mayor Francisco Isko Moreno M. Dumagoso, signed J.R. De La Puente, City Government Departmental 3 of the Manila Social Welfare. So, bang hindi niya napababayaan ang anak mo? Paluin niyo sa puwet, ha? Papitik niyo ako sa tenga. You know, I hope, Maria Victoria Diaz, J. Never. I really hope that we learn so much lesson with this. Ang taong bayan
may karapatang mamuhay ng mapayapa at ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang mga naipundag sa buhay. Garantisado yan. At the same time, may karapatan din tayong magsalita ayon sa saloobin natin sa pamahalaan. Pero yung galit natin sa pamahalaan, huwag natin ibubuntol sa mga bagay o tao. Kasi at the end of the day, mga nanay ko, mga tatay ko, tayo rin magkikita sa finals. Pilipino, kapwa Pilipino. Who will love us? Who will care for us? Onax? Banyaga? Tayo rin, kapwa Pilipino. Napakahirap ng hustisya. Napakahirap. But we must follow. We must obey. We must continue to believe and continue to hope that better things will come for our children. We cannot govern ourselves, among ourselves. There must be a system. In this case, maswerte tayo, kapalag tayo, may demokratiko pang pamamaraan. Sa ibang bansa, ang forms of government nila, ibang uri. Tayo hindi. Yung boto ng pinakamayaman sa Pilipinas at boto ng pinakamahirap sa Pilipinas, pagbilang, iisa. Pantay. So we must continue to believe. Yes, it's frustrating. I get frustrated. The people of Manila is paying the price of this plotting. And I'm trying to do my best to ease, to cushion, yung sama ng loob ng tao sa pamahalaan. Bilang mayor, napatusan ko man lamang yung inis nila that there is government in the city of Manila. Kaya kayong mga magulang, ingatan ninyo ang anak niyo. Hindi niyo masasabi, baka isa sa mga anak niyo maging mayor din. Bakit? Yung nangyari sa akin, mahirap lang ako sa dilang mahirap. Kaya lang talaga napakaigpit ng nanay ko. Napakaigpit ng nanay ko. Sobra. Wari-wari ko yun. Ang kamay nung laging magaang. Lumilipad. Hanger ko. I'm not saying hangirin ninyo, but those were in the 80s. That's how we were brought up. We are afraid and respect our parents. We respect our parents. Sa mga bata na nanonood, mahalin ninyo ang magulang ninyo. 4 na araw ng pag-aaral. Maswerte kayo, may nanay pa kayo. Maswerte kayo, may tatay pa kayo. Pag nawala ng tatay ninyo, wala ng nanay ninyo, hindi nyo marirealize yung sinasabi ko. Ako, ulila na. Isa lang ang magulang, hindi mo na mapapalitan. Ang barkada, bukas, mamaya, pwede mong palitan, pwede mong padamihin, pwede mong pakontiin. Mga bata, matuto na kayo. Walang masama mag-adapt sa teknolohiya. Walang masama mag-adapt sa mga gawain. But never ever forget that you are Filipino. And we, as Filipino, as a matter of culture and heritage, magalang tayo sa ating magulang. Yun ang huwag niyong iibahin. Hindi sa makabagong mundo, katulad sa kanila, ibang kultura nila, tayo may pagkalang sa matanda. That's who we are being Filipino. Yan, sa mga bata. So mga nanay, tatay, tutulungan niyo ba ako? Ako! Maglilinis
Naglilinis kayo ng Maynila? Talagang ang magulang, lahat gagawin para sa anak niya. Ayan, mga bata. Tingnan mo. I want you to join us and help us to make Manila pleasant. We are an old city, but we can make it pleasant and safe for panatag. So, from now on, you will coordinate with the Manila Development Social Welfare. Paano pag hindi kayo taga-Manila? Babalik pa ba kayo dito? Yes po. Yes po. Kailangan niyo bumalik kasi kailangan pirmahan ni Jay. Yes po. Hindi, mahuhuyo yung mga anak nyo. To the people of Manila, rest assured, those who are of age are now being prosecuted. Para lang sa kapanatagan ng aking mga kababayan sa lungsod. Pinapapanagot yung mga taong sapat at gusto sa gulang. Kayong mga minor de edad, mababa presyo ng kikiyak. Yung stop rate na walang kamalay-malay. Sigurado kayo, ha? Kunin yun yung anak nyo. Ingat kayo. Kausapin nyo na maigi. I know, it's hard.